Grabe, wow! Ang dami po namang mushroom dito, Miss Suzy. Iba't ibang klase. Naku, Shuvi, ganyan talaga ang mga kabote. Bigla na lang sumusulpot at ang daming klase niyan. Pero sa lahat ng mga kabote dito, merong isang nakakaintriga. Ay nako, ito. Ito talagang nakakuha ng atensyon ko, Miss Suzy. Diba? Oh, tingnan nyo naman, color pink na mushroom. Pero bang ganon? Yun nga, first time ko rin lang nakita, honestly. At ang sabi pa nila, lasang bacon o ham daw yan. Uy. What? Grabe tong mushroom na to, Jenzel. Ikaw ba natikman mo na? Ito may luto. May luto, ayan o. Nice. Good morning, Miss Suzy and Shuvi. Ito na nga, titikman ko na yan mamaya, pero naku mga kapuso, wala talaga kayo dito sa pink mushroom ko kasi ang dami. Kita nyo naman kuha tayo dyan. Andito ngayon ako sa isang pink mushroom lab dito sa Makati para sa ating mga pink mushrooms dito. At nakikita nyo naman, akala ko dati white and brown lang yung available na mga mushrooms pero ito may pink pala and nakakain din siya, edible din siya. Kaya curious na nga ako kung ano kayang lasa nito Pero syempre bago yan, makasama muna natin ang consultant ng Farm Lab na ito na si Sir DJ Morales. Para naman magtanong tayo tungkol sa ating mga pink mushrooms. Good morning, sir! Good morning! Ayan, sir. Curious ako bakit po nagiging color pink yung kulay nito? Yeah, natural kasi yung color ng pink oyster. Tropical mushroom siya. At yung pink, hindi lang siya pink, meron ding yellow, brown, white. At iba pang kulay, pero pink oyster ang pinapatubo namin dito. Okay. So may iba't ibang kulay din. May blue po ba? Meron din! May blue na mushroom din, no? Pero yan, first time ko po makakita ng pink mushroom At Yes. feeling ko yung mga kapuso nating nanonood, first time din nila. And eto naman, curious naman ako, bakit kailangan parang maliwanag yung ilaw natin dito, sir? Actually, importante yung ilaw kasi siya yung nagpapa-trigger. Kumbaga, nagpapasimula sa pag-usbong ng mga kabute. Okay. Tapos nakakatulong din siya para mas lumaki pa yung growth ng pink oyster mushroom. Okay, so eto, sir. Kung makikita So, niyo mga let's get kapuso, this ready. ayan. There we go. Ang cute talaga niya, parang malambot, tsaka parang malaman-laman siya Eto po, ay ganyan kalaki yung mga pink mushrooms. Ready na po ba Yes. ito para makuha? Yes, actually, ito pwede na namin i-harvest. Tapos Okay. didiretso na siya sa supermarket. Tsaka customers namin, online. Oh, okay. Ayan, thank you yeah, so sure, much. go ahead. Hindi, okay na po yan. Balik sige. na natin, baka naman masira ko pa. Pero ayan, ang next naman na tanong ko, sir, paano po ba nagtatanim nito? Paano natin pinapadami itong ating pink mushrooms? So, pag tatanim ng pink oyster mushroom, ang tawag doon, inoculation. Gumagamit kami ng mga mushroom spawn. Okay. Tapos tinataniman namin tong mga mushroom bag. Oh, dun sa mga bags na yon, lalagay niyo yung mga spawns. Kailangan maingat, no, sir? Yes, oo. Lahat ng techniques namin dito sterile. Okay. Ibig sabihin napakalinis, tsaka napaka-maalaga. Kasi contamination, isang malaking problema sa paggawa ng mushroom lab. Okay. Is mabilis makontaminate yung mga mushroom bags. So, pagka na-contaminate sila, hindi na sila lalaki. Either hindi na sila lalaki or makaka-apekto yun sa tubo nila. Also, ayaw natin na may contamination sa ating pagkain. Okay. Kaya naman, syempre, yan. Thank you so much, sir. Pero ito na nga ang pinakahihintay ng ating mga kapuso. Syempre, paglulutuan tayo ni Sir DJ ng ating mushroom. Kaya naman, ayan, ano po ba ang gagawin natin today? So right now, gagawa tayo ng mushroom chicharon. Ang Okay. pink oyster kasi, known siya na parang mas lasang bacon or seafood. Oh! Yes. So, Ayan. ang sige. gagawin lang natin, meron tayong batter para sa ating pink oyster. Okay. Haluin lang natin tong all-purpose flour, Eto? saka cornstarch. Okay. So, ilalagay na natin to. Yes. Nakainit na ba ang ating... Yeah, go lang. Lagay lang natin. Ayan. Of course, mga kapuso, ayan, nakapaghugas na din naman kami ng Yes. kamay. So, And then, season din natin yung batter natin. okay. And Ayan. then, haluin lang natin. And then, pwede na siyang ipito, ganun lang Pwede na- kadali. yes. Ay, Sir DJ, tatanong ko, pagka-harvest, gano'ng katagal siya pwedeng tumagal? Tatagal siya ng isang araw pag wala sa ref. Tulungan na kita, sir. Sige, thank you. Pakilagay mo. Ano naman, may ano ako. Pero tatagal din siya ng 3 days pag nilagay sa ref. Okay. Ayan. So, pwede natin 3 days siya sa ref, pero pag hindi po siya naka-ref, one One day. day lang. Kasi ang mushrooms mostly too big. okay. Kaya madali siyang mabulok. At eto na nga, pagkatapos siyang ma-fry, Yes. eto na ang magiging itsura niya. Ayan. Nakaka-curious ha. Yung pagtingin mo sa kanya, yung mga kinakain natin paggabi, ano matawag doon, yung mga
calamares or chicken skin. Ay, Iba pang actually, crispy yung labas niya, tapos very chewy, parang calamares nga. And yung taste niya, pwede nga ding parang meaty. Yes. And Actually, somehow fishy. yung pink oyster mushroom, maganda siyang protein vegan replacement. So kung gusto mong mas maging healthy pa yung kinakain mo, pwede kang mag-shift into mushrooms. Okay, okay nga siya in fairness Naku, pwede pala itong maging ating alternative, no? At meron pa nga tayo ditong sisig. Ayan, tikman Ooh. natin. Sisig to, no? Actually, pasado din. Lasa siyang meat. Medyo mas unti lang yung lasa ng pagka-bacon and ham. Medyo mild lang. Mild lang. Oo, pero kung matagal kang, or like mga vegan nga na hindi kumakain ng meat, malalasahan mo talaga siya. Maaalala mo yung lasa ng meat talaga dito sa ating mushroom. Tamang-tama. Nako, kaya naman, alam nyo na mga kapuso, kakain na naman ako. Pero for more kakaibang food trips, tutok na kayo palagi dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit!